each and every one. Sa di pata mag-ampo mga igsoon. Atong ipadayon ang The Book of Psalms, ika 112 nato nga pagtuon. Nagpadayon ta mga igsoon sa Psalm 78. Ang title ani, part number 2 sa Learning from the Fathers. Importante nga maminaw gyud tas nag-una. No? Ang experiences sa mga kanang tao nga gigamit si Ginoo diri sa Bible, according to what the Bible says, it is for our learning. All right? So, diri sad sa ato mga aktual nga mga nag-una, maminaw gyud ta mga igsoon. Kay kanang ilang mga experiences, it could be a lesson for us. Para kung unsa to mga sipyat, di na nato maagian. Makatuna na to ba? Uy, nasipyat na si kuan anak diha, di na ta mo agi anak. Pero kung di ta maminaw sa mga nag-una, mga shoot, punta sa ilang mga sipyat, maunay nakapait. Okay, let's all stand, mag-pray ta. O gracious Heavenly Father, thank you Lord for this opportunity to learn again sa Psalm 78. Sa pagpadayon namo sa pagtuon Lord, nag-ampo mi nga imoming ubanan, tudluan mi nimo, tagaan mi nimo sa kaalam, sa pagsabot Lord, sa imong mga pulong. Kay kung wala ang imong pagtudlo, dili gyud namo ni masabtan. Salamat kay Lord sa opportunity to preach, and please allow me, O God, to deliver your message according to your will. Empower me, O God, today for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Psalm 78 is a powerful historical psalm that recounts Israel's repeated failures and God's enduring faithfulness. So mao ni siya theme sa Psalm 78, ang pagbalik-balik sa mga sipyat, mga kaigsuonan, tungod kay wa naminaw sa nag-una. Pero ang nakanindot lang, ang Ginoo mga igsoon, wa gyud problema sa iya. Kay ang faithfulness sa Ginoo gapadayon, bisan ang mga katawhan sa Dios nagsigig kasipyat. Na kung wala pa faithfulness ang Ginoo mga igsoon sa iya mga katawhan, ay di na maabot sa ato karon oy ang opportunity sa kanang pagpangalagad. Pero tanawa hantud karon no nagpadayon. Unya kung aton tanawon ang mga servant sa Ginoo karon, faithful ba? No, kung mayon tag percentage mga igsoon sa present nga mga servant sa Ginoo all around the world, pila ra kay porsyento sa mga faithful? But God's faithfulness nagpadayon. Grabe kayo. Sige lang tagkasipyat. O niya, sige lang po pangayag pasaylo. Sipyat na sad. Mangayad ang sa tagpasaylo. Sipyat na sad. Luod-luod pa ta. No? Kusog kita man luod. Kusog kayo ta kusog kayo ta maglagot-lagot sa buluhaton sa Ginoo. Kusog kayo ta magkuan kanang maglain-lain ba? No? Tinuod. Mao nay problema sa mga Kristohanon. Wala na to nakita mga kaigsunan nga ang Ginoo dili gyud angayan atong luod-luuran. Di gyud nato angayan nga lain-lainan ang buluhaton sa Ginoo. Kay wa gyoy kanang portion sa Ginoo mga igsoon nga makaingon ta kanang bati siya. Bisa na lag 0.1% nga makaingon ta bati as Ginoo. Agree mo ana? Amen. Mo nay atong i-cut-on gyud mga igsoon. So nahuman na cut-on sa tulo ani ato ipadayon sa number 4. Number 4, avoid the mistakes of the past. Naanay mga sipyat. So kung nangasipyat sila, ayaw tuguti mga igsoon nga sa ilang sipyat maupoy imong ma-experience. Right? Kita mga amahan, kung nabuhat na ni nato, di ba ato gyud ino natong anak ayaw lagi ako na nang na-experience. Mabita na ang tambag nako ninyo mga men, ayaw na ninyo buhata kay naagian na nako. Kung di mo maminaw, magian sa na ninyo. So osik kayo ang panahon kay nganuman, sure man na nga dili siya mulampos. So imong giagian gyapon kay wa ka naminaw sa nag-una, aw maagian gyapon nimo unsa may nausik panahon. Unya ang panahon mao man na importante kaayo mga igsoon. Bulawan man na. Time is gold. Time is life. Na wasted lang because ang sayo pragyod, you did not listen. You did not learn from the past. Kung unsay mga nahitabo sa una. History is a warning.
Rebellion leads to ruin. Na ay mga history, mga nahitabo sa una, warning na. So, kung dili siya nindot, giwarning nga nakadaan, ayaw na, kay di na nindot. Pero wa man gihapon. So, that is rebellion. Unsa nahitabo? Ruin. Pero kung maminaw gyud ta mga kaigsunan, wala kay, dili ka rebelde o kasing-kasing, nisunod ka. Ayaw kay, ingon na ba si pastor, nga dili na nindot, di na maayo. Di ba? Unya, kung ikaw kanang kuan ka, kanang anak ka, ang amahan nimo gibadlong ka, naminaw ka sa imong amahan, safe ka. Pero nagtago-tago ka sa hinay-hinay, daghan kayong waste because you did not listen. Dapat naamang gyud tay kuan, naamang gyud tay kanang panahon sa pagkat-on. Unya ang nindot kayong kat-unon ato, ang kanang mga nahitabo na ba? Para dili nato dili na to ma-experience ang dili maayo. Unya, ma-experience na to ang mga maayo. So, malisten ang ato abitaw kanang waste of kanang time. Kay kung kita pa mo experience, kanang wa pa ta kasuway ba? Di ba, usik kayo panahon? Kaya nga naman, trial and error. Suwayan na to, suwayan. Di maayo. Usab. Oh. Waste of resources, waste of time. Mo na nakanindot mga igsoon, nga nanay naguna. Pero tanaw na to centuries na ang nanglabay. Daghan mga experiences, makita na to. Pero ang mga Kristohanon karon sige lang kasipyat gihapon. You know why? Because we do not read. We do not follow. We did not learn the experiences of those people who are serving the Lord. Wala nato gikat-on ang ilahang mga kanang gikat-on, no? Mga nahitabo sa ilang kinabuhi. Psalm 78 verse 8 to 10. Psalm 78 verses 8 to 10. Tanawa. And might not be as their fathers. Unsa may lang ilang mga amahan ay stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. So naa nag-state diri sa Bible mga igsoon nga ang ilang mga amahan dili maayo. Wala ni sunod. So kinahanglan katunan ninyo ilang sipyat para kamong mga nagsunod di maparehas sa inyuhang mga amahan nga nasipyat. So dili rason mga igsoon nga akong amahan magod kay di magod tarong. No, imo dayng sundon ang dili tarong. Nakita nimo nga dili tarong, so tarong nga ang imong kinabuhi, magpasalamat ka nga naay example sa dili tarong para ang imong buhaton kanang tarong. Ang kasagaran man kay himuon man nimong reason hinuon ang mga sipyat. Kung amahan magod wala nag-guide. Unya wala ka gi-guide, naa may Bible. Kung masipyat ang atong biological father, na atay heavenly father. Ayaw jud ing nagyod nga ang Ginoo nato nga atong amahan nga langit nun masipyat. Mo na nakanindot mga kaigsunan kung naay masipyat maka-learn ta di na ta magsipyat sama sa ilang gibuhat. So mo nang gisulti diri and might not be ayaw pagliwat sa inyong amahan. Ang ilang amahan mga kaigsunan stubborn, rebellious generation. Unya wala dili ilang kasing-kasing dili sakto diha sa Ginoo. Whose spirit was not steadfast with God. O tanawa, makita na to mga igsoon kung ang amahan backslider, ang mga anak murag muliwat pod. Talo ka na. Pero naay mga amahan nga naningkamot og pangalagad, ang mga anak backslider gyapon. Ano wa man naliwat imbis nindot. Mangita mag-ilag kaugalingong daan hinuon. Muna nakapait. Ang yawa marunong kay istanan. Maayo kayo siya mga igsoon mo tuyok-tuyok sa mga istorya para malinglalan jud ka. Imbes maminaw ka sa sakto, adto ka maminaw sa sayop. Imbes mo sunod ka sa sakto, adto ka makasunod sa sayop. So unsa may importante? Ang imong relasyon sa Ginoo liguna. Mao na kung naakay ka ng kalibog, magduda ka, you listen to the Lord. Naaman siya sa imuha, nagkuyog-kuyog man mo.
You pray to God, you listen to Him, read the Bible. Diba? Tudluan ka. In verse number 9, the children of Ephraim, tanawa kung sila gibuhat, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Wala nakig-away. Ready na unta. Nagunit-gunit na sa ilang pana, mga kaigsunan, ang nahitabo, turn back in the days of battle. O pila kabok mga Kristohanon karon, matag simbahan na man ay gubat nga giatubang. Tanawa na magkalisod ang simbahan, mamiya ang mga Kristohanon. They turned back and they did not fight. Ang pangutana, sipyat bang Ginoo gibutang ka anang simbahan na? But you did not fight. Ang imo hinong gibuhat, ang imong arrow, tuan nimo gipangtira sa imong mga kauban. Tuan nimo gitira sa imong kapitan. Mao nay nakapait sa mga Kristohanon. Kung panalitan lisod ba? Lisod. May maning ang uban mangita og simbahan ato. Simbahan kanang dagko ano ay problema ba? Kanang lingkod-lingkod na ta, ko man manginaw. Ang inguna na ba? Uy kay bobo mo, mas nindot ba na mga kaigsunan nga gagmay simbahan kay naa diha tanang learning makatunan nimo. Sama na sa negosyo mga igsoon, kung tuwa ka na nabaho, lipay kay dagko kay kompanya imo na trabahoan, pero ang learning nimo gamay. Pero adto ka sa gamay nga mga company, muadto ka dito nya ang tanan diha halos mahibaw-an nimo unsay patuyok-tuyok sa kompanya, ngano man. Gamay man ang company. Parehas ra sana sa simbahan. Kung tuwa ka sa dako nga simbahan, gamay ra kag learning. Pero naa ka sa gamay nga simbahan, mapugos man jud kag tudlo. Tudlo ka diri, sunod tudlo na pud ka didto. Sunod mauna sa ni imong gibuhat. Sunod tuan na pud ang imong gibuhat lahi na pud. Ngano man? Gamay ra man ang mo trabaho. Pero pareha ra ta nga nangalagad sa Ginoo. Di man mo matter sa Ginoo ang number mga igsoon. Ang mo matter sa Ginoo individually, ang imong growth, personal growth, mao man ay mo matter atubangan sa Ginoo. Kay di man nato mapabilib ang Ginoo mga kaigsunan sa ginaganon sa atong pundok. Individually mga tubang tas Ginoo. Di ba? So, ang kanisang gamay nga simbahan, pag naay masipyat, maklaruhan gyud nato. Pero kanang dako nga simbahan, di maklaruhan oy. Dagan dia sa dagkong churches nga ang ngisi-ngisi, pagkaman badlungon kay tanan. Oh, leader pa. Di mahibaw-an. Pero sa gagmay nga church, maka-learn yun tao eh. Maka-learn ta sa mga mistakes nga nahimo sa uban. Unya na kanindot kay we are just like a big family. Di ba? Kung ang atong attitude ba sa usag-usa, murata og kanabitaw closer than biological siblings. Pag kanindota, kung atog yung tumanon ang Bible ba? Kay kuan ba ya, there is a friend that stick it closer than a brother. Mao na atong relasyon. Blikal man na. So kung kana mo atong tan-awon mga kaigsunan, pertinindota sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So pag abot na sa kanang lisod nga kanang portion sa pagpangalagad, magpabilin ka. Asa man ta pastor? Sumay atong gubaton ron. Pasalamat mo nga ang atong gubat mga igsoon, dili na pinatyanay. Nandi man kag pinatyanay, tinuod nga pinatyanay mga igsoon, ay nangawagtang na tantanan. Di ba? Ang atong kontra mga igsoon is ourself. Ang atong kontra is kanang mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Unya, kanang lisod kaayo mga igsoon, kanang finances mga ingon ana, manay atong mga kaaway kalisod. Unya kay kanang in the day of battle kay nakig-away ba ta? Nakig-away ta para sa property, nakig-away ta para sa ato ang mga bata nga makahimo unta tag eskwelahan para nila para safe ang ato mga kabataan, makahimo unta daghang kitang mga dreams mga igsoon nga nakig-away ta para makatabang ta ngadto sa mga nanginahanglan. Nindot kaayo na siya nga kanang way bitaw nga kan sa pakig-away, pero you did not draw your sword. Wa ka nakig-away panahon sa gubat. So ang naitabo, nilayas ka. Verse number 10.
They kept not the covenant of God and refused to walk in His law. Nahimo ng rebelde. Ni-refuse naman. Mo ni ang kwan, di ba, sa panahon sa una, propeta ang mutudlo sa pulong sa Ginoo. Karon, pastor ang gamiton sa Ginoo sa pagtudlo. Kung dili ka mutuman, di ka mutuo sa gitudlo sa imong pastor nimo, ang imong kasing-kasing may pagka-rebelde. May pagka-rebelde. Unya, wa man ko nag-rebelde, pastor. Wa na ko nituman. Mo na rebellion gipasabot diri sa Bible. They did not keep the law. They did not keep the teaching, the guidance. Wala nila gituman. Rebellion na. So unsa may equal sa ana mga kaigsunan? You did not learn the past. Wa gyud nalipay ang Ginoo sa mga ilang amahan. Muna ningon na Ginoo ay mogliwat sa inyong amahan. Mga gahigo, di mo tuman. Number 5, don't forget God's miracles. Sa kinabuhi sa mga Israelites, mga igsoon, makapa-encourage ni nato kung giunsa sila sa Ginoo pag put into safety, gikan sa Egypt, gi-guide sila sa Ginoo, ang gigamit sa Ginoo mga unusual, mga igsoon, mga impossible kaayo nga mahitabo og dili makaya sa tao. Forgetfulness leads to faithlessness. So kung atong kalimtan kung unsa nay nahimo sa Ginoo sa una pang panahon ug sa atong kinabuhi karon, pila na ka katuig nga luwas, ay kung ingnaw wa jud ka experience nga gisapnay kas Ginoo nga nakita gyud nimo ba? Di ba? Nga paglingi nimo usa naman lang ni ka set of footprint. Nga nagkuyog man ta mis Ginoo. Usa naman lang ni ka set of footprints. Ang reason nga gikugos di kas Ginoo, na portion sa atong kinabuhi nga gingon ana tas Ginoo, but nakalimot lagi ta. Sa dihang murag down na kay imong kinabuhi, murag moingon na ka nga mao na ni ending na ni kung kinabuhi, pero hantod karon buhi gyapon ka. Nakalimot ka atong mga portion sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, nga ni-intervene ang Ginoo sa imong problema, gitabangan ka, gi-bless ka. Nakalimot ka. Unya ang imo day reason, mga Israelites gani nakalimot man sila. Nya mo na sakto. Nga makalimtan nato unsay gibuhat sa Ginoo. Ngano ang kanang sayop mo man atong i-embrace. Ang tudlo sa Ginoo ayaw kalimti. Do not forget kung unsay may mga nabuhat na sa Ginoo. In verse number 11 to verse number 14. Tanaw sa Ingon's Bible, 11 to 14. In verse number 11, the Bible says, and forgot His works. Mo na gibuhat sa ilang mga man. Nakalimot sa gibuhat sa Ginoo. And His wonders that He had showed them. Unsa may gibuhat sa Ginoo nila nga ila nalimtan mga kaigsunan. Diray. Verse number 12. Marvelous things did He in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan. Unsa gibuhat? Verse number 13. He divided the sea and caused them to pass through, and He made the waters to stand as an heap. Tubig na, mga igsoon. Tubig nga nahimong koral. Tubig nga nahimong bongbong. Ninduta na experience mo, rakag niagig ka ng tunga-tunga sa dagko kaayong mga aquarium. We are knowing nga dagat na. Laliman kay giunsa nas Ginoo mga kaigsuonan, murag gibutangan niya ba og dako kay bildo ba ang matag side. Unya ang mga Israelites gipasubay niya dito sa tunga. Nga gitunga sa Ginoo mga igsoon. Ang pangutanan nako ba, kana nga pangitabo, sayon ba na kalimtan? Lisura kalimtan ana oy. Di ba? Kay akala lang daan mga talan-aon, ilawns dagat, mga kaigsunan. Di man na nato makita sa ibabaw. Magkayo ka, lakaw tingin ilong, wow, nindot sa mga bato. Pero, oy, nalimtan man nila.
Wa man nagpabilin sa ilang kasing-kasing unsay gibuhat sa Ginoo mga igsoon. In verse number 14, in the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire. O dali ba na malimtan? Nga ang panganod ni murag puste mga igsoon nga naglakaw. Gigiyahan sila asa agi. Unya ini kagabi kay ngit-ngit man, dili pwede panganod. Oh. Kamaog yun ang Ginoo mo, guide. Day and night, gigayran sila sa Ginoo. So, fire. Nag-una. So, naay hayag. Nalimtan man. Kamayng laki ani mga tawhana. Pero, ato silang gisaway. Arita nato. Arita nato. Nakabasa naman ta, ana. Kaya din ang buhaton sa Ginoo, no? Nga nagbaha na atong problema, pwede din na tungaon sa Ginoo atong problema. Aron mo subay tas tunga, makapadayon gyapon tas pagpangalagad sa Ginoo. Pero nganong mura man tag nalumos? Ngano sa pag-abot sa problema mga igsoon, nahimo mang reason nganong wa ka ni simba. Nganong pag-abot sa problema, nahimo man imong reason nga di na ka mobasa sa Bible. Di na ka mo soul winning, di na ka mo wali, tungod kay nagbaha na ang problema, mura makag nalumos. Di ba gibuhat na sa Ginoo? Nga gitunga niya ang dagat para nakapadayon sila. Kung anong kita karon di matakapadayon kung naay problema. Nga kaya man na sa Ginoo nga iya sana ipahikling diha ang mga problema para makapadayon ka, makaagi ka smoothly. O anong tugutan man nato ng mga problema nga mupugong nato? Atong gikalimtan kung unsay kayas Ginoo. Atong gikalimtan ang gahom sa Dios mga kaigsuonan. Pariha na gihapon ta sa mga Israelites, sa ilang forefathers, sa atong forefathers, ilang father nga nakalimot kung unsay ilang na-experience with the Lord. Katugyod mismo, mga igsoon, nga nitabok tunga-tunga sa dagat, kato mismong mga tao, nga gigiyahan diha sa pillar of fire and pillar of cloud, nakalimot mismo. Wa na nila nasulti dito sa ilang mga anak. Mo ni challenge nato karon mga amahan. The reason nga nung wa tay mapasa ngadto sa atong mga anak, kay wa tay experience with the Lord. Di na angay kalimtan, kay wagyo may hinumduman. Wa man jud kay experience with the Lord. So usa na nga reason nganong wa tay ikapasa. Unya kita nga naay mga experience diha sa Ginoo. Mas maayo ato gyud na ipasa sa atong anak. Isip lesson mga igsoon sa ilang kinabuhi. Kay kung dili na nimo ipasa, di sila kaila sa Ginoo, unsa di ang Ginoo mo trabaho. Nakasabot ta? Unya, ikaw nga daghan na kay kag mga experiences with the Lord. Kalimtan man sa nimo. Saan nimo pagtudlo nila? Pareha ra gyapon na sa mga Israelites nga gigiyahan sa Ginoo tunga-tunga, gipalakaw sa kuan tunga-tunga sa dagat. Pareha ra gyapon. Makaingon ta nag-history repeat itself. Dili man na nindot mga igsoon nga ang sayop mo atong sundon. Kung sila nakalimot, dapat kita di. Kung sila wa nakakaton ngadto sa mga sayop sa unang panahon, dapat kita magkaton ta. Dili nato kalimtan ang mga sipyat o dili nato kalimtan mga kaigsuonan ang kayang buhaton sa Ginoo. Number 6. God provides even in the wilderness. Wow. Usahay kanang murag ang feelings nato na natas wilderness, wa na paitas, wa na provision. Uy mga igsoon, kung ikaw nagkuyog gihapon kas Ginoo, even in the wilderness, He can provide. No? God's provision is miraculous and abundant, even in barren places. Bisan sa panahon sa huwaw, bisan sa panahon sa kawadon sa kinatibuk-an mga kaigsuonan sa kalibutan, kayang mo provide ang Ginoo sa iyang mga anak nga nagmatinud-anon. Naay pandemic, naay kanang calamity, unsa pa na diha nga mga bagyog, unsa diha mga igsoon,
kaya gihapon sa Ginoong mo provide sa iya mga anak sa panginahanglan. Mga anak nga unsa? Mga anak nga matinud-anon sa Ginoo. Mga anak nga makahinumdum sa kaya sa Dios. Dili mga anak nga mga rebelde. Kaya kaning mga anak nga mga rebelde, mga kaigsunan, bisag way calamity, ang calamity naa nimo. Bisag way tragedy, ikaw ang tragedy. Ikaw mo'y nagdala sa problema, mga kaigsunan. Mao ni nakalindot pag naata sa Ginoo, nagsunod ta sa Ginoo, His provision is miraculous and abundant. Pasabot na ng miraculous, di gyud ka magdahom nga pwede di ay. Di ka magdahom nga kaya di ay. Di ka magdahom nga pwede di ay na siya. Di ba daghan kayo sa akong kinabuhi mga igsoon, daghan kayo kami ni Eunice, daghan kayo may mga experiences nga tanawa ra gyud sa Ginoo, di magyud kita. Dili gyud kami kay bisag usaon na to og kanang evaluate mga igsoon, di magyud ni kami. Di ba? Na mga pangitabo nga medyo sakit, kaduha ko na nakuhaan si Eunice. Para sa uban tunglo to, pero para namo lesson to. Kay wa man siya nakuha nga naghayang-hayang lang nagpahayahay. Nakuhaan siya kay pirting kapuya sa ministry. Mao to panahon na mga igsoon nga pirting haguan niya wa siya kay baw mabdos day siya. Kinsa may di makuhaan ana. May gani ni si Luis, man ligon-ligon gyud ni siya kay mabdos na day siya nya kanipod si Timothy kay nagsumba-sumba man sila unya pagkahuman kanang namay dancing queen dito gi kuan pa kay nag-goal lagi sila nga manggagmay ba. Unya gipa-sit up niya iyang mami, gi-challenge pa niya. Sige pa mami, pun ipagkausa. Nagduda mas Eunice nga kuan ato sa ning klaruhon bi. Pero sige na siya sit up ingon na. Mabdus man di ay. Pirti kuyawa na mo nga basig makuha na pud ba. Awa man mo na sa iyang mga exercise si Luis mo naka-benefit. Pirting kusgana. Nasa day benepisyo day yang exercise oy. Pero tuas bata ni padung. Usay ang atong tan-awon mga igsoon kanang mga bati niya ato day ingnon ng Ginoo bati Lord oy. Di lang ta ka-worship sa Ginoo bas mga bati nga portions kinabuhi. Di ba ang gitudlo sa Bible, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Nganong ato magtawgon nga tunglo ang kanang mga bati nga part sa kinabuhi. Nakasabot ta. Gi-allow ta sa Ginoo pag-agi ana, there must be a lesson and reason. Let's worship God and honor God, mga igsoon. Bisag unsa pa na kabati o nindot. Let's worship God. Thank you, Lord, for the experiences. Di ba? Kay gabot sa panahon nga naana o mo na ni. Kay kung ipugos na to, kanang mga o maka-experience mo, ma-miscarriage mo, unya ipugos gito nimo kung katugoy mo gawas, basig dito nindot. Basig problemado to. Kay gamay na nga mga challenges sa kanang lihok-lihok nimo natangtang man. Di ba? Oh, di na paggawas o di champion. Di ba? Di kita kabasol si Ginoo. Kay kung musunod ta, di sa gyud ta magbasol sa mga outcome. Miraculous mga igsoon ang pag-provide sa Ginoo. Mao na nga kaning atong kalisod usahay kita may hinungdan ngano naglisod ta. Pero kung musunod na kita sa Ginoo niya nay lisod, huwata mga igsoon, when God moves miraculously, makaingon jud ka, wow, abundant blessing. Abundant blessing. Pero make sure nga dili kay hinungdan ngano nagkalisod ka. Di ba? Kay mostly ang hinungdan kita man. We did not listen, we did not learn, we did not follow, and we forget what God can do. Mo na nakapait. So in Psalm 78, 15 to 16, the Bible says, He clave the rock
brooks in the wilderness and gave them drink as out of the great depths. Laliman ka ha, ang bato, as. Tanaw ang sa gisulti sa Bible, as out of the great depths. Mura maglawom kayo ang supply sa tubig ba? Pero gikan nas bato. So ma-imagine mo, unsa ka kusog ang pagbusagak sa tubig? Daw, gikan sa lawom kayo nga source sa tubig. Dili ka lang to ba? Kay bato go na god. So, na pa. Wala, mura siya og kanang grabe og kanang busagak, paghaagas ba, grabe kusog kayo. Dili basta-basta nga provision, abundant in the wilderness. O niya, sa man to, miraculous ba to? Yes. Bato na, mga igsoon. Bato nga, wala na lubong dito ba? Bato nga na, niya ba? Bato. Kanang mag-drill. What you kita? Nga na, abot lang si Ma'am Faith kung naka-experience na siya. Nga dito siya nag-drill sa bato. Skill. Yan na ni Agas. Na bato, di ilaw si yuta. Gyagyan ang bato sa driller. Na ilaw si yuta. Pero ang bato nga na ibabaw si yuta, mga igsoon, mo gipaaga sa Ginoo. So man miraculous na ninyo dili. Nya kana pang inyohang mga gipang buhat karon nga mga resources di kaya pa agason sa Ginoo. Napuno gyud tas duda, oy kalimot tag unsay kaya buhaton sa Ginoo ba? Napaagas gyud niyang bato mga igsoon nga ang kanang bato kay bawo gyud nga wag tubig anang bato. God can produce something even though it's not there. O na niya kita na ta nga na ay mga muagas gyud siya tinuod pero duda gyapon tas Ginoo Ang pagpangabig og kalag, ang pagdisciple nga makadatag bunga ningon ang Ginoo pangayo bisag unsa. Naagi result ba? Duda gyapon ta Kay kung wa ta nagduda mga igsoon, ay nagkugi na ta, makadala na tag bunga lagi. Imo na nagikwenta daan ba mga kuan na 3 months na lang makadaan na jud kog bunga. O kisa may excited ba nga hapit na nimo madaay mong bunga. Wa man mo nagatiman. Wa man ninyo gibisbisan. Bisan na lang imong kuan kanang sa tawag ana kanang ang imong system sa pagtanom hydroponic. Mo imong kuan kay pirmi lang nagbabad dito sa tubig. Wa ka nag-effort. Mo na kapait nato mga igsoon. We want the blessing but we don't want the responsibility. Nga kung imo lang yung buhaton ang discipleship, tinuod gyud na ang gingon si Ginoo, makadalang gyud kag bunga nga mopabilin. Ask. Pangayo bisag unsa. Make sure nga kanang bunga nga imong gida tuwa na natanom ni Kristo. Diba? Wala nimo gitanom sa imong kaugalingon. Wala nimo gitanom sa kaang. Kay ning panahon nga mobalhin na ka imong dadon. Wa nay panalangin oy. Dapat tuwa na natanom ni Kristo. Dapat tuwa na sa iyaha mga igsoon nagsalig. Wala nimo. Dili ikaw ang bida sa iyang Kristohanong kinabuhi, kundi si Kristo. Nga magkinaunsa na imong kinabuhi, siya naa gihapon nagsalig sa Ginoo. Wala nimo. Mauna ang naay bugti mga kaigsonan nga pangayo bisag unsa. Kay ang imong bunga nagpabilin. Di nagpabilin sa Ginoo. Kay mo biya na nga context mga igsoon, He is the vine, we are the branches. So dito ginato na puno sa vine. Wala sa imo. No nga kung asa ka imong dadon-dadon ng sanga, hala imo na ng sanga. Tanaw na tog asa na padung ng sanga hana. Padung gyapon nas kayo. Kay wa man na natisok dito sa punuan nga mao si Kristo. Mo nay kapait mga igsoon kita maghimuhimo tag atong kaugalingon nga paagi. Verse 16.
He brought streams also out of the rock and caused waters to run down like rivers. Tanawa ra gud rock. Unya ang pag-aga sa tubig murag river. Grabe. Di pa gyud ta ana mo tuo unsay kaya sa Ginoo. Pastor lisod man na kay pastor uy. Atanawa og motuo ka di ba pabahaon na sa Ginoo. Mo lagi na akong giingon kaganina. Kung ang ministry maoy taas og value para sa imuha, makakita jud ka sa resources nato nga panalangin ni Ginoo. Nga naman, it push you to people. And the people nga imuhang ma-connect is a captured audience for the gospel. Wow, what an opportunity. Wala ka na maligya lang mga kaigsunan og item nga pagkahuman, pwede na ito siya mapalit po silain. Nga kani kung baligya rata, tanawa ra gunang atong kompetensya, Shopee, Lazada, Temo, kinsa ka? Kinsa ka nga magkikompetensya, ana? So, apil po, kana imuhang produkto, apil po na nimo sa Shopee. Kita man tag kailado, nga kung unsa i-post na to, kuninitan. Di ba? Diri ra na sa simbahan mga igsuon. Nga magtinabangay ta. Kung unsay item atong i-post, maghimo niya tag GC para sa business lang yun. Para tanan fair ba nga makabutang sa kadiha nga na ako'y garage sale diri, mao ni ang mga item o kinsa may moangkon ani. Tuwa na sa GC. Ganahan mo nga naate ingon na. Buhatan na to na mga igsoon para fair adto na dito panglabay na imo mga item diha. Kaning akong anak ako na ni ibaligya. Tanan bisag unsay imo ibaligya, imo i-post dito na kay mga karaan diha nga mga gamit o nang hinobra nga gamit na ako ibaligya kani kinsa may ganahan ani. Dinindot kayo natay atong kaugalingon nga marketplace. Pero ato ra na. Kita ra say customer, kita say seller. Magkadako atong simbahan, nga mo na atong practice, nindot kayo. Na kay mga unused diha nga napalit nimo kanusan mo napalit nya wadyo na nimo nagamit, nang hinubra nimo mga gamit, pwede nimo isubasta na dito o nako ibaligya na nako ni og ingon ana. O di nanginlanglan dito nga medyo di ka afford og brand new. Sigurado pa nga wa na abuse. Wa na nga napuy ang kanang kaldiruha, wa na napuy ilaga. Naliman ka na mga surplus, mga igsoon, wa ka kay bawog unsay mga nasud ana. Hello. Nakalibangan na din nag-iring. Ilar na nang limpyuhan na. Nga ikaw pod, nindutan niya ikaw man, ay mo na nagtinula na yung kadayon. Gikalibangan niya nag-iring di ay. Napatyan din nag-ilaga. Girens ra dito. Wala sila ipakialam mga igsoon. Pero gikan nimo. Honest to goodness. Imong gi-post. Ako yung sound system dire, magkuan ko, mag-upgrade ko, ako ibaligya ni, ibutang dito. Wala, may mga kauban na to nga basing ganahan day ana. Di nindot kayo. Labi na gyud ko i-post. Kinsay ganahan mo angkon ani, ako ning wala ang presyo 0. Di ginakan kay mo mine. Di ba? Nagbuhi mo baboy, unya ka man mag-ihaw kag baboy. Na ako mag-ihaw kog baboy inig ka pizza ingon ana. Kinsa may mo palit. Wa pa na ihaw ang baboy na nay halin na. Di ba? So ingon ana magkatinabangay ta mga kaigsunan. Ingon ana ang Ginoo mo provide sa iya mga anak. Himuon ta nga panalangin sad sa uban. So nindot kaayo mga igsoon kung mo believe lang gyud ta sa pamaagi sa Ginoo,
bisan pa sa kalisod nga part sa atong kinabuhi. Mo man lagi tawag na tog wilderness. He can provide abundantly, miraculously. Di ba? Gamito niya ang mga imposible nga mga panghitabo sa kinabuhi. Dili ang pinaka-imposible gini ang gigamit mga igsoon, ni agas og tubig ang bato. Kawa magyud nay tubig jud bisag unsaon nimo. Walay scientist nga motuo ani. Kay ang scientist motuo sila sa facts. Kintahay na white tubig ang bato. Tingali gipalutsa na dito og kanang tubo. Oy, tinuod yun ang bato yun. Tinuod yun ang bato. Mao na nga salig lang tas Ginoo mga igsoon. Ang imong pagsalig o pagtuo sa Ginoo mo'y makapalihok sa iyang gahom. Do you believe in Him? Do you believe in Him? So be excited. Be excited of those verses mga kaigsunan kung diin ang Ginoo mububo og panalangin, mupaaga sa bato, mupaaga sa panalangin. O asa man na? Asa man na mga gipangtudlo niya nato? Kalag. Bunga nga mo pabilin. Muagas ang bato mga igsoon. Sa giving, pag-uli nimo sa tithes, muagas ang bato mga igsoon. Di ba? Sa offering nimo, offering, lahi manang kanang tithing, offering, giving na nimo, muagas ang bato mga kaigsoon. But can you believe? Can you believe? Mo na question na to this morning. Okay, diha lang sa tataman mga igsoon, ipadayon na to ni. Kay part na ni sa rebellion, ang sunod ani. Mo na to isgutan sunod Sabado. Unsa may resulta kung rebelde ang imong kasing-kasing. Pero kani, dapat ato yun yung ikaton mga kaigsunan. Ang atong gi-learn diri sa kanang atong mga fathers, ilang mga experiences, no? I-avoid na to ang mistakes of the past. So dapat i-learn na to mga kaigsunan. Nasayop sila, ayaw kopyaha. O ni ayaw kalimti kung unsay kayas Ginoo. Ayaw kalimti. O ni ang Ginoo hinumdumi. He can provide even in the wilderness. Amen? Maybe you are now in your wilderness. Mura ba og kanang nahubsan kag sapa, nahubsan ka og tinubdan sa panalangin. Mura bag nawad-an ka og kanang resources. But God, if God is with you, if you are with God, kung Ginoo ay mo kuyog, mga igsoon, ayaw jug lugaki ang pagsunod sa Ginoo. He can provide even in your wilderness. Kaya niya. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing that you have allowed us to hear this morning. Thank you, Lord, for allowing us to learn and know and na-refresh ang amuang knowledge about what you can do. Nakita na mo, Lord, og balik kung giunsa nimo ang mga Israelites sa pagpatabok sa Red Sea para ma-safety ang ilang kinabuhi against the Egyptians. O giunsa nimo sila paggiya, Lord God, sa agianan, pinaagi sa pillar of fire and pillar of cloud. O giunsa nimo pag-supply ang ilang panginahanglan abundantly. Ginamit nimo, Lord, ang bato. So miraculously, giprovide nimo sila sa ilang mga gikinahanglan. And I believe, dear God, that in our life today, you could still do the same. Please help us to believe in you. Help us not to doubt you, even gamay lang nga duda, Lord. Help us to serve you, O God, without fear. Salamat kay Lord sa opportunity sad, sa mga prayers nga mong ihatod di kanimo, Lord, tuguti nga wala gyud pa nagduda sa among kasing-kasing karon sa pag-ampo namo, Lord, together. Salamat kay Lord ani nga opportunity. Salamat sa balang espiritu nga mao'y tighatod sa mga pag-ampo diha kanimo, Lord. And please allow us to do this for your glory and honor. Thank you so much, O God. In Jesus' name we pray. Amen.